Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Nais kong abutin kayo sa pamagitan ng mensahe na ito. At ngayon po ay ako'y magbigay sa inyo ng kaunting lektura patungkol po sa ating buhay kinalalagayan ngayon. Ang pamagat po ay experience versus intellect. So ano po ang meron po doon sa tinatawag na experience? Ito yung daily personal encounter, mga kapatid. And doon sa intellect, daily intellectual encounter, mga kapatid, sa atin pong buhay. So paano po tayo bumabagsak, mga kapatid, sa larangan ng pagsubok ngayon, itong COVID-19, mga kapatid. So paano natin makilala lubos ang ating mga sarili? Okay? Sa pamagitan ng mga pagsubok sa buhay po natin, mga kapatid. At doon natin makilala. Dati-rati hindi natin nakilala lubos ang ating personality. At ngayon noong dumating na ang pagsubok sa buhay po natin, at doon natin unti-unting nakilala ang sarili natin. Unti-unting nangungusap ang Panginoon sa atin. So ito ngayon, mga kapatid, yung ating mga kahinaan, doon po tayo tawag nito, tutuksuin ng ating kaaway sa araw-araw natin pamumuhay. So dito po, mga kapatid, meron pong 8 dito na aking inahanda. Ito po ay practical po ito, na ito ay nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Una, ito yung flesh, mga kapatid, yung araw-araw natin, na kung saan, kung bakit po tayo dumadami ngayon. Ito yung tinatawag na flesh, mga kapatid, love of flesh. Okay? Number 2, ito yung money, kung saan po tayo nabubuhay, yung material things sa pang-araw-araw natin pangailangan. Pangatlo po yung relationship to your neighbors. So basta patungkol sa tinatawag na relationship. Number 4, ito yung love your family, pagmamahal sa iyong pamilya, sa iyong sariling pamilya. At pang-5 ay tungkol sa tinatawag na food intake, yung mga pagkain na hilig natin, kung bakit tayo nabubuhay, yung pangailangan natin araw-araw, sinusustain natin yung ating sarili, na tayo ay nabubuhay para lumakas, kumain araw-araw. So pang-6, ito yung tinatawag na accident, na aksidente tayo sa ating buhay. Ito po ay personal encounter po natin. Tapos yung pang-7, yung tulong, help. Okay? Pang-8, ito yung tinatawag na tithe and offering. So itong 8 ito, mga kapatid, ating talakayin po ito isa-isa para po ito ay maunawaan natin. At alam niyo, mga kapatid, maraming mga matatalino ngayon pero kulang sa mga karanasan. Hindi po garanti ang talino. Ang karanasan ay napakahalaga, mga kapatid. So dito po tayo bumabagsak, mga kapatid. Kung ikaw ay meron kang naranasan mo ito noon, yung tinatawag na nakipagtalik ka sa lalaki o sa babae, sa iyong mahal sa buhay,
tapos walang hindi po legal, ito po mga kapatid ay sinusubukan ka na doon. Noong naranasan mo ito, huwag mo nang ulitin dahil naranasan mo na. Ngayon, sa mga tuksong ito, pag ito ay ikaw ay bumigay mga kapatid, ibig sabihin, hindi nakikita sa sarili mo ang Panginoon. Yung sarili mo, inaasahan mo na nakikita sa mga oras na yun. So, wala ang banal na espiritu doon sa iyo. Kaya nagawa mo yun dahil sariling lakas mo at nakikita mo lagi ang sarili mo. Sabi, kaya ko ito, hindi ko na kailangan ng Panginoon. Ito ngayon dahilan mga kapatid kung bakit po bumigay. Ngayon, naranasan mo na. Meron ka ng karanasan. Nagiging failure ka sa panahon na yun. Ngayon nung naging failure ka na, ito na ngayon yung batayan mo sa iyong buhay. Pag dumating ang pagsubok sa iyo, sabihin mo na, naranasan ko yan, hindi ko na ulitin. Dahil failure na ako dyan, hindi na ako nanalo. Pag gagawin mo yun uli mga kapatid, doon magsimula uli yung pagtitiwala mo sa sarili mo at hindi mo nakikita ang Panginoon, yung sarili mo mismo nakikita. Kaya nga, wala yung saklulo ng banal na espiritu sa iyo. Hindi mo na-picture ang Panginoon mga kapatid. Pangalawa, ito yung money, material things. Mga kapatid, ang pera ay sabi doon sa Timothy ba yun? Money is the root of evil. Pero ang pera mga kapatid, hindi po masama. Nakakatulong po yung pera. Hindi po masama ikaw ay umaman. Hindi po masama na ikaw ay pinagpala. Basta wag lang sumobra. At nung minahal mo na yung pera mga kapatid, at nakalimutan mo ang Panginoon, at bumagsak ka na doon, ay yan ay karanasan mo mga kapatid. Karanasan mo na yon. Ngayon, tiwala ka na sa sarili mo. Sinasabi mo na makaya ko na ito. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. At ngayon, simula doon, nakikita mo lagi ang sarili mo. Hindi mo na nakikita ang Panginoon. Noong bumagsak ka na, yun na rin ang karanasan mo, batayan ng iyong panampalataya kung paano ka lalapit at titingin sa Panginoon. Kaya ang karanasan ay napakahalaga mga kapatid. Kaya kung ako sa inyo, huwag niyong baliwalain, huwag niyong i-ignore ang karanasan. Kahit tambak-tambak ang tinatawag na kaalaman na meron ikaw mga kapatid. Napakatalino mo, cum laude ka, or ano pa dyan, hindi garanti mga kapatid na ikaw ay matalino. Maraming mga matatalino ay bumabagsak. Kaya ni Haring Solomon, bumabagsak mga kapatid. Dahil nakikita nila lagi ang kanilang sarili, hindi na ang Panginoon. Yun po ang dahilan ngayon mga kapatid. Dito po tayo dalhin. Hindi na kailangan na marami pang mga sermon pa dyan, kahit anong sermon mo dyan, hindi mo naman naranasan mga kapatid. Noong naranasan mo na, yun ang batayan mo, huwag mo nang ulitin. At ngayon, at noong naranasan mo yan, batayan sa iyong panampalataya. At ngayon, mula noon, nakikita mo na ang Panginoon lagi sa iyong buhay. Hindi mo na nakikita ang sarili mo at ang ibang mga tao sa buhay mo. Doon ka na magiging fruitful sa iyong panampalataya. Okay mga kapatid? Ganun yung pera, material. Pangatlo, itong relationship sa iyong kapwa-tao. Dumating sa punto na ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na trouble, away, dahil hindi maganda ang pakitungo sa iyo. At mula doon, nakipag-away ka, pag ikaw ay nagalit mga kapatid, at mag-aaway kayo, mabarangay kayo, o makapatay ka, ay makukulong ka, at masama ang pagtingin sa iyo. At doon na mga kapatid, doon mo na makilala ang sarili mo
na sinubukan ka lang sa iyong kahinaan. At noong nagagalit ka, ang nakikita mo lagi yung sarili mo, hindi na ang Panginoon. Di ba? At nakikita mo lagi ang ibang tao, hindi na yung sarili mo. Dahil ikaw ay nagagalit. Yun ang pagsubok. Yung karanasan. At nung naranasan mo na ito, mga kapatid, huwag mo nang ulitin. Dahil naranasan mo na, hindi ka naging successful doon, at napahamak ka na, ngayon nagiging lesson sa buhay mo. At mula doon, at ikaw ay lalapit sa Panginoon at ang lagi mong nakikita ang Panginoon sa iyong buhay. Hindi na yung sarili, hindi na yung kapwa mong tao, kundi ang lagi mo nakikita ang Panginoon. O, di ba mga kapatid, relationship to your neighbor. Ito yung karakter at doon mo na makilala lubos ang iyong pagkatao. Pang-apat, mga kapatid, love to your family. Alam niyo, ang pagmamahal sa pamilya ay napakaganda. Yung relatives, sarili mong pamilya. Dumating ang punto na ikaw ay namatayan, mga kapatid. Talagang ito yung tinatawag na grief sa buhay mo. Pinakamatinding pagsubok sa buhay ng tao, yung namatayan ng mahal sa buhay. Ilan sa atin nakaranas nito, mga kapatid? Pag nangyari sa buhay mo ito, at dahil tayo ay human being, at tayo po ay mahal natin ang ating pamilya, at noong ikaw ay namatayan, sinisisi mo na ang Panginoon, at nakikita mo lagi ang sarili mo, at mula noon, hindi ka nababalik sa Panginoon. Iniisip mo, ako'y faithful sa Panginoon, ba't itong nangyari sa akin? At mula dyan, mga kapatid, ay nakalimutan mo na ang Panginoon, ang nakikita mo sarili mo. At out na ang Panginoon doon. At mula doon, hindi ka na bumalik. Dahil nadismaya ka, nagagalit ka, dahil niisip mo, pinabayaan ka na ng Panginoon. At ikaw ay hindi binigyan ng tinatawag na pansin ng Panginoon sa iyong pagkadalamhati. So, di ba mga kapatid? At noong nalampasan mo ito, noong naranasan, naunawaan mo ito, at doon magsimula, mga kapatid, yung karanasan mo, at hindi mo na nakikita ang sarili mo, hindi mo na nakikita yung problema, kundi ang nakikita mo ngayon, ang Panginoon, kung sino ang Panginoon sa iyong buhay. At mula noon, natututo ka na, nagkaroon ka ng tinatawag na reflection sa iyong buhay. At ang laging nakikita sa buhay mo, ang Panginoon. Diba mga kapatid? Napakaganda. Panglima, yung tinatawag na foods, no? Yung mga kinakain natin araw-araw. Pag ikaw ay sinubok na hindi ka pera, hindi ka kumakain, pamilya mo ay nagugutom, tapos may pagkain dyan, hindi ka makakain kasi yan ay hindi labag sa iyong sikmura, at ngayon wala ka ng pagkain dahil wala ka ng trabaho. So mga kapatid, hirap. Ang Panginoon nga natin ay tinutukso doon sa tinatawag na nung second nagkatawang tao na tinutukso ng dyablo, na inalukan siya ng sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, gagawin mong bato, gagawin mong tinapay ang bato. Tapos sabi niya, sasambahin mo ako, sasampa ka sa akin, ibigay ko sa iyo ang lahat ng mga nakikita mo dyan. Mga nakikita mo dyan, sabi niya, ay sa iyo na yan. Yun ang alok ng dyablo sa kanya. So mga kapatid, sa buhay natin ngayon, lagi po tayong inaalukan. Merong iba ay sanay na sa hirap, merong iba ay hindi sanay sa hirap. Ito yung tinatawag na personal encountered, mga kapatid, or sa present personal encounter. So ngayon, pag hindi mo naranasan ito, mga kapatid,
kahit ikaw ay napakagaling mo mag-sermon, napakagaling mong magpayo, pero hindi mo naranasan sa iyong buhay na aktual, ito po ay mahirap sa iyo na ikaw ay yung adjustment para sa iyo dahil hindi mo naranasan na aktual. Kaya dito mga kapatid, makikita natin yung experience, yung karanasan. Napakahalaga yung karanasan mga kapatid dahil naranasan mo na at nalampasan mo at huwag mo na ulitin. So, yung pag tayo mga kapatid ay lumayo sa Panginoon, hindi tayo pinagbigyan, lagi tayo nagugutom, sabihin natin, magtrabaho na lang ako. Kahit yung araw ng Sabado, araw ng Diyos, hindi mo na binigyan ng pansin, ginawa mo ng lahat ay pwede, araw-araw pwede. Pwede magtrabaho, pwede magsamba, hindi po ganoon. So, lagi mong nakikita doon yung sarili mo. Wala ka ng tiwala sa Panginoon, kundi may tiwala ka na sa sarili mo. Antay ka ng antay, walang saklolon dumating sa iyo ngayon. May inisip mo na, gagawin ko na lang ito para mapansin ako ng Panginoon. Ang nakikita mo, ang sarili mo. Tapos wala kang pagkain, mangungutang ka, punta ka sa kapitbahay, punta ka sa pamilya mo, mga kamag-anak mo, iniisip mo na meron silang blessing, hindi mo alam. Yung blessing na yun ay galing sa Panginoon. Dahil doon, nakikita mo ang sarili mo. At pag natagumpayan mo mga kapatid, ang iyong karanasan, yun ay karanasan. Na ikaw ay ganon, at naranasan mo yan, at ngayon mga kapatid, silbing karanasan sa buhay mo, at natagumpayan mo, sasabihin mo, naranasan ko na yan, ito na ngayon, ang silbing replika sa aking buhay, na ako ay titingin na sa Panginoon. Dahil ang Panginoon pala, hindi yung sarili kong kakayanan. Ito mga kapatid, laging Panginoon. Pag tayo ay nadismaya, na-discourage, lagi natin nakikita ang problema, ang nakikita natin, yung ating sarili, hindi na natin nakikita ang Panginoon kung paano gumawa sa atin. Mismo ang ating konferensya mga kapatid, kailanman hindi babagsak ang ating konferensya. Mula sa panahon ng mga disipulo hanggang mga panahon ng mga Kristiyano, mga disipulo, pinipersecute ko sila. Bakit lumalabas pa rin ang mga Kristiyano manampalataya at hindi ng persecution na naranasan nila, lalo silang dumadami. Ngayon mga kapatid, ang ating konferensya, kahit anong problema, kahit anong mangyari, hindi pa rin babagsak. Dahil nandyan pa ang Panginoon. Habang mayroong nanampalataya, hindi po babagsak mga kapatid ang ating konferensya. Nandyan pa rin. Okay, hindi nga bumagsak noon pinipersecute. Ngayon pala, yung COVID ngayon, babagsak. Hindi po babagsak mga kapatid. Pero, babagsak ito, ang ating konferensya, pag dumating na ang Panginoon. Dahil ang ating konferensya mga kapatid, wala na po yan. Hindi na kailangan. Ang kailangan ng Panginoon ngayon, yung panampalataya natin dahil tayo uwi doon sa bayan. Sa langit na bayan na hinanda para sa atin. Habang hindi pa darating ang Panginoon, hindi po babagsak ang ating samahan sa mundong ito. Ang ating panampalataya sa mundong ito. Ang grupo ng mga manampalataya, hindi po babagsak mga kapatid. Okay. Dito po tayo mga kapatid. Number 6, yung tinatawag na accident. So, ang accident mga kapatid, ako naranasan ko ito noon, ako'y na-aksidente sa motor, sa personal na encountered ko ito mga kapatid. So ngayon, nung ako ay noon, mabilis ako nagpapatakbo, at tiwala ako sa sarili ko dahil ako'y magaling. Pero ngayon mga kapatid, nung naranasan ko na 2 beses, at 3 beses ako na-aksidente, dahan-dahan na ako. Ang takbo ko ay 40, 50, 60, hanggang doon lang ako mga kapatid.
Ang mahalaga doon, makarating ako. So ngayon, sa tulong ng Panginoon, hindi na ako na-aksidente dahil nandiyan ang Panginoon. At ang lagi kong nakikita noon yung aking sarili dahil magaling ako mag-drive. Hindi ko nakikita ang Panginoon. Pero ngayon nakikita ako ng Panginoon. Sa aking karanasan, ito yung silbing tulay, lesson sa aking buhay. Nakikita ko noon ang aking sarili, hindi ko nakikita ang Panginoon. Pero ngayon nakikita ko na ang Panginoon. Ang sarili ko na, hindi ko na nakikita. Ibig sabihin, hindi na ako magtiwala sa sarili ko. Dahil kung ako, ay maaksidente ako. Yun po ang karanasan. Okay? Karanasan yan. Personal encounter, mga kapatid. Experience. Sabi doon, experience the best teacher. Okay? Number 7, yung help, yung pagtutulong, mga kapatid. Silan pa tayo sa atin. Yung pagtutulong, mahalaga po yun. Tutulungan natin ang ating kapwa-tao, o tayo ay matutulungan. Pag tayo ay hindi matutulungan, mga kapatid, ay nagdadabog po tayo. Pag tayo naman nakakatulong sa isang tao, at naranasan natin, pag tayo naman ay hindi marunong tumulong, naranasan din natin. Okay, halimbawa, hindi ka tumulong, darating panahon, ikaw naman naghingi ng tulong, hindi ka na, wala ka ng muka na maghingi ng tulong dahil hindi ka naman marunong tumulong, mga kapatid. Ito, personal encounter mo yan. Sariling karanasan mo yan sa buhay mo. Pero kung ang iyong pagtulong ay maganda, para tulong ka, magandang karanasan. Pwede ka na mag-sermon, sasabihin mo, ako noon tumutulong ako, at nung ako ay nangailangan, tinutulungan ako. Pangalawa, nung ako ay hindi tumulong, nung dumating sa panahon na ako ay nangailangan, hindi rin ako natutulungan. Ngayon, may lesson na doon, mga kapatid. May lesson na doon. Kasi nakikita mo lagi ang sarili mo. Hindi mo nakikita ang Panginoon kung paano gumawa ang Panginoon sa iyo. Paano ka tinutulungan. Pag tinutulungan ka pala ng Panginoon, sa pamagitan ng mga tao na ginagamit ng Panginoon, at doon, natututo ka rin na tumulong sa ibang tao. Kahit hindi gaanong kalakihan, kundi maliit. Pag mayroon ka, malaki. Pag wala, maliit. Mga kapatid. So yun ang tinatawag na help, pagtutulong. So lagi natin nakikita ang ating sarili. At yun ang makahinaan natin sa sanlibutan ito, mga kapatid. Pangwalo, ito yung tinatawag na tithe and offerings. Itong tithe and offerings, mga kapatid, pag tayo ay hindi nagbabalik, at ngayon, hindi rin babalik sa atin. At maranasan din natin, pag tayo ay palabalik, tinatawag na tithe and offerings, at nakikita natin yung daloy ng pagpapala dumating sa atin. Yun ang karanasan natin. Ikwento natin yon. Pero pag hindi ka palabalik, nang ikapo, personal encountered mo yun, mga kapatid, sa iyong buhay. At mula doon, nakikita mo ang sarili mo. Kasi may tiwala ka na sa sarili mo. Sa ganito, kaunti ito, para lang ito sa akin eh. Para sa pamilya ko eh. Tapos itayad ko ito. Walang may iwan sa akin. At doon mo nakikita ang sarili mo, hindi mo nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Kung paano ka tinutulungan sa maikling kaunting bagay na iyong tinatawag nito ay tinatanggap sa iyong pang-araw-araw na pangailangan. At mula doon, nagkaroon ng lesson. Pag ikaw ay palabigay, lesson sa iyo yun, good lesson, in fact sa iyo yan. Dahil nakikita mo lagi ang Panginoon. Pag hindi ka palabalik, lesson sa iyo yun, dahil nakikita mo lagi ang sarili mo, hindi ang Panginoon. At noong mga karanasan nito, ay naibalwit mo ang sarili mo, ay lagi mo nakikita ang sarili mo. At ngayon, nakikita mo na kung ano yung consequence sa buhay mo. At mula doon, dalhin ka doon sa Panginoon. At ang Panginoon ngayon, lagi mong nakikita sa buhay mo. Ito yung tinatawag na personal encountered, mga kapatid. Iba kasi yung intellect eh. Ang intellect, maaari mong nababasa, maaari mong narinig sa
paligid, sa kapwa-tao. Narinig mo yan pero hindi mo naranasan. Halimbawa, sermon ka pa, yung story ni Job. Sermon mo yung story ni Job. Hindi mo naman naranasan sa sarili mo kung ano yung naranasan ni Job. Walang effect, mga kapatid. Pero kung naranasan mo, kung yung naranasan ni Job, tapos magkwento ka, medyo merong effect, mga kapatid, at kapani-paniwala. Pero pag wala kang karanasan at magsalita ka ganun, medyo hindi gaanong good in fact, mga kapatid. Good in fact. So, dito mga kapatid, ang lagi natin nakikita dito, ang Panginoon sa ating buhay, hindi yung sarili natin. Lahat ng mga pagsubok na yan, mga tukso na yan, yan po ay tinatawag na pinahintulutan niya sa atin para makilala natin ang Panginoon na siyang may-ari sa ating buhay, hindi sa ating sarili. Lagi tayo tinuturo sa Panginoon. Ang pagsubok, itong COVID-19, laging nakasentro ito sa Panginoon. Dahil yung panampalataya natin, mahina yung panampalataya natin. Kaya kailangan yung panampalatayang ito. Dahil ngayon, kahirapan. O, diba? Maraming nagmumurmur. Ito na ngayon yung karanasan natin. Naranasan na natin ito. Kasi lagi natin nakikita ang sarili natin, hindi ang Panginoon. So ngayon, nalalaman natin na ang Panginoon pala ang may-ari sa atin. Siya po ang nagpahintulot nito para tayo ay laging tumingin sa atin, mga kapatid. Alam nyo, yung abstract, pag titingnan mo yung abstract, di ba, ako tumitingin ako doon, ano pang nakikita mo sa abstract? Minsan may ugis na babae, minsan may ugis ng Panginoon. Kasi drawing yun siya eh. Habang tinititigan ko, nakikita ko. Merong iba naman ay hindi nila nakikita. Ganito mga kapatid. Dapat yung nakikita natin doon, kung ano yung gustong ipakita sa atin, yung gumagawa nito. Ngayon, pag hindi natin nakikita, ibig sabihin, ang nakikita natin yung ating sarili. Hindi natin nakikita ang Panginoon. Ngayon, in conclusion, sa aking lektura ngayon, mga kapatid, ang lagi natin titingnan, ang mga pagsubok, ito yung blessing ito sa atin. Hindi ito salot. Nakakatulong ito sa atin para tayo ay lalong lumago, mga kapatid. Nakakatulong ito. Ngayon, sasabihin lang natin, praise the Lord, dahil meron ng panibagong subok araw-araw. Bukas, ano naman mapagsubok sa buhay ko? Praise the Lord. Maliban doon yung pagsubok na nakakamatay, pero hindi man nakakamatay. Praise the Lord. Praise the Lord. Dahil nagpaparamdam ang Panginoon sa iyo. Baka hindi mo pinansin ang Panginoon sa iyong buhay. Baka saka mo lang pinansin pag meron ka ng maganda na yung buhay mo, maganda na yung tawag nito, yung iyong buhay pang araw-araw. Pag wala ka ng, pag nasa kagipitan ka na, nakakalimutan mo na ang Panginoon. Baka ito ang mga dahilan, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, kailangan natin submit natin ang ating sarili sa Panginoon at lalo po tayo tumitingin sa Panginoon, huwag sa ating sarili. So yan lang po ang ating maikling lektura. Nawa po ipagpapalain po tayo. At sa sunod po at maglilecture din ako para tuloy-tuloy po ang inyong pagkasubaybay, mga kapatid. Maraming pong salamat.